Nagpasok ng not guilty plea ang korte para sa isinagawang arraignment dito kay dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves para sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Hindi kasi nagpasok ng anumang plea si Teves sa dalawang kaso at iginiit ang kanyang karapatang manahimik. At matapos po ang ginawang arraignment, agad namang itinuloy ang pre-trial sa naturang kaso kung saan siya nagsumite ng kanyang pahayag. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Matapos ngang makabalik sa bansa itong kauna-unahang pagkakataon na humarap na sa korte si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Binasahan na rin ng sakdal si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. para sa kasong illegal possession of firearms and explosives sa Manila Regional Trial Court. Hindi pa consolidated ang kaso kaya magkahiwalay ang ginawang arraignment kay Teves para sa firearms at explosives. Hindi nagpasok ng plea si Teves sa dalawang kaso at iginiit ang kanyang karapatang manahimik. Dahil dyan, korte na ang nagpasok ng not guilty plea para kay Teves. May kaugnayan ng kaso sa iba't ibang armas at bala at pampasabog na natagpuan sa bahay nito sa Bayawan sa Negros noong March 10, 2023. Hiniling naman ng prosecution sa korte na i-consolidate ang kaso dahil pareho rin naman ang mga testigo nila rito. Hindi naman tumutol ang kampo ni Teves kaya inaprobahan na rin ito ng korte. Pagkatapos ng arraignment, isinunod naman ang pre-trial sa kaso. Dito nagsumite ng kanya-kanyang affidavit at pangalan ng mga testigo ang magkabilang panig. Sa gitna ng hearing, hiniling naman ni Teves na matanggal ang posas niya dahil sumakit ang kamay niya. Pinagbigyan naman ito ng korte. Pagkatapos ng pagdinig, balik New Bilibid Prison na si Teves. Itinakda naman ang formal na pagsisimula ng trial sa kaso sa Hulyo 29, kung saan unang magpipresenta ng testigo ang prosekusyon. Tumanggi naman magbigay ng panayam si Teves pagkatapos ng pagdinig. Sa kabila ng hiling ng kampo ni Teves na sana ay maging mabilis ang pagresolba ng korte sa kanyang kaso, mukhang aabutin siya ng ilang taon at matatagalan pa dahil kanina sa mga itinakdang petsa ng pagdinig ng korte, umabot ng hanggang 2027. Yan ay para pa lang sa presentasyon ng mga testigo ng prosekusyon at ng depensa. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, so hindi pa to yung kasong murder na inaakusahan siya ng pamilya Digamo? Yes, Alex, yun naman ay nasa Branch 51 ng Makati o ng Manila City Regional Trial Court din. So ngayon ay hinihintay pa natin kung kailan maglalabas ng petsa yung korte para sa arraignment patungkol doon sa kaso na yun. Oo. May nakita akong mga dumating dyan. Bakit nandyan si Maguindanao Congressman Toto Mangundadato? Anong kinalaman niya doon? Actually, hindi ko siya napansin kanina, Alex, nung nandoon tayo sa court. Oo, nakita ko siya sa video sige. Anyway, antabayan na natin. So, ang pre-trial, anong pre-trial to? Bakit ginawa yung pre-trial kagad? Yun ay para sa mabilis na pagresolba sa kaso. Kasi kanina, nung isinalang siya sa arraignment, hindi pa kasi consolidated yung kaso niya. So hiwalay yung para doon sa illegal possession of firearms at hiwalay din yung para doon sa illegal possession of explosives. Kaya para maging mas mabilis, lalo na may hiling din kasi yung kampo ni Teves na sana ay through video conference na lang yung kanyang pagharap para hindi na siya personal na harap. Kung kaya pinag-isa na lang din ng korte at para mabilis nga ay nagtakda na rin sila ng mga hearing kanina. At Mads, sa usapin na ililipat siya na ibang kulungan, ano ang progress dito? Wala pa, Alex, hinihintay pa rin natin kasi wala pang desisyon yung Manila RTC kung i-consolidate ba yung kaso niya sa Branch 12 at saka sa 51. Yun yung hinihintay ng kampo ng National Bureau of Investigation para makagawa sila ng aksyon. Sinusubukan natin makuha yung pinal na impormasyon mula sa Department of Justice kasi yung report dati ay pinag-aaralan ng National Prosecution Service na hilingin na i-consolidate na lahat ng kaso niya pero hindi natin na makumpirma pa kung ito ba ay na-file na nila formally sa korte. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan sa lungsod ng Maynila.